na talagang magtatagumpay ang ating pakikibaka ngayon laban sa komunista kung walang nakaupo sa kapangyarihang pampolitika na susuporta sa Partido Komunista. Kung mawawala po ang mga party list na nakaupo sa ating kapangyarihan na kung saan ito po ay tuwirang napagkukunan at pangmatagalang nakapagbibigay ng buwis o nagbibigay ng suporta sa komunista, madali pong matatalo ng ating pamahalaan ng komunista. Subalit, hanggat po may nakaupo sa kapangyarihang pampolitika na magbibigay ng pera, ang ating pong revolusyon ay manatiling malakas dahil po may pinagkukunan sila ng mga suportang material at pinansyal. Kaya nga po ang aming panawagan, hindi po namin kinakalaban yung ating mga party list. Ang gusto lang po natin mangyari doon, kumandidato sila ng tama at naaayon talaga sa kapakanan ng bayan. Hindi yung pera ng bayan na kinukuha nila sa buwis ng mamamayan ay isusuporta lamang sa nagpapabagsak din ng ating gobyerno. Kaya sabi nga po, nananawagan kami sa ating mga kababayan na kilala nyo naman na kung sino ang mga party list na sumusuporta sa kilusan. Dapat lang po natin sa susunod na eleksyon, tingnan natin kung sino nga ang tunay na makabayan at tunay na tatangkilik sa kapakanan ng bayan at hindi maglilingkod sa Partido Komunista. At yung perang isinusuporta ng mga kandidato, wag po natin katakutan sila kasi sabi na lagi nila, hindi ka makakapangampanya dito kapag yung hindi ka nagbigay ng anong tawag niya, PTC campaign, di po ba? Meron silang hinihinging ganon. Pag ikaw po'y pupuntas, pag ikaw po isang kandidato, makakapasok ka sa lugar na ito kung mabibigyan ka ng permit to campaign. Kinakailangang may permiso ka sa NPA para makapangampanya ka sa lugar na yun. Eh bakit? Sa panahon po ba ng nagbigay ka bilang kandidato ka, nakakasiguro ka ba na yung proyekto mong ilalagay sa barangay ay hindi sasabotahihin ng NPA sa panahon ng gusto nilang pasabugin yung kalsada mo? Lahat naman po ng bagay ginagawa ng NPA para lamang po paghirapin ng mamamayan para manatili ang suporta nila dito. Ayaw po ng NPA na yumayaman ang bayan. Kasi pag yumaman po ang taong barangay, hindi na po nila tatangkilikin ang revolusyonaryong kilusan. Kasi po ang sabi nila, ang kanilang layunin doon, pabagsakin daw ang kasalukuyang sistema ng lipunan at palitan ng isang gobyernong koalisyon na paghaharian ng sambayan ng Pilipino. Kung ngayon nga lang po na nakatayo na ang mga building na yan, naka-establish na ang ating pamahalaan, na hirap pa tayo. Ayun pa kayang pagdating ng komunista na sinasabing pasabugin lahat ng establishmento, di lalo na po tayo naghihirap, di po ba? Yung mga kalsadang pinapagawa, sa halip na mapatuloy na, magkaroon ng magandang kalsada ang taong bayan, pag hindi nagbigay ang kontraktor ng buwis na hinihingi nila, pasasabugin pa rin nila. O, sino po ngayon ang gumagawa? Totoo po yung ginagawa. Kasi nga po kami pong nakabababang antas, hindi po nila yung sinasabi. May mga staff po ang region na gumagawa ng ganitong pang-hold up, panununog, at hindi po yan alam ng mababang antas. Kahit po yung mga patayang nangyari, hindi po yan alam ng mababa. Ang nagdidesisyon lamang po niyan, yung ilang kasapi ng partido, sila lang po yung nagkakaalaman. Kaya nga po yung mali sinasabi nila na lahat daw na mangyayari, lahat ng papatayin dadaanin sa hukumang bayan. Hindi po yun nangyari sa kilusan. Sa loob ng 1 minuto, halos 5 tao na papagdesisyon na nilang patayin. Nagagalit na nga po yung taong barangay Ganun kabilis na Ganun po sila kabilis humatol. Opo. Kaya nga po may ilang mga nahuli tayong mga dating kasamahan din namin. Takot po sila. Kasi sabi po nila alam naman namin na sa panahon ng kami nahuli, igagamitin lang kami ng sundalo kasi nga ganito. Sabi ko yun ay paniniwala natin nang tayo ay nasa loob ng kilusan. Dahil ang tandaan natin, tayong gumagawa ng batas, tayo ang nagpapatupad ng batas, at tayo rin ang humuhusga ng batas na ating ginawa. Kaya yun ang lagi nakasiksik sa isipan natin. Kaya baguhin nyo na. Kasi kami na yung patunay sa inyo Bakit? Sa dinami-dabi ba ng kasalanan ko? Ang asawa ko'y dating masingganer ng kumpanya. Pero bakit nabigyan kami ng amnestiya? Dahil kami po ay kusang loob na sumuko. Ibig sabihin po, pinatunayan natin sa ating gobyerno na yung amin pong pagiging NPA noon ay sinabi namin yung buong katotohanan at pinatunayan sa bayan na kami handang magbagong buhay. Kaya hindi po dapat matakot ang sino man. Ngayon sa mga sumusuporta po, hindi po lahat ng nakaupo sa kapangyarihan o sinasabing party list ay sumusuporta. Habi nga, meron lang ilan. Pero sana po mag-isip din sila. Dahil nga po, yung kanilang pera na ginagastos ay galing yun sa buwis ng mamamayan. Kinakailangan ang perang yun ay magamit sa tama at hindi dapat isuporta sa komunista na wala namang ibang pinupuntahan ang pera nila kundi sa aming pinuno na nagiintay lang ng ginhawa na hindi naman alam kung ano bang klase ng kanyang pinamumunuan. Sabi nga pong kaming mababang antas ay nakakaranas magamustan ng hamog at maghapunan po ng tulog.
Samantalang ang aming pinuno, kita nyo naman. Sabi nila bawal ang burgis na kultura. Pero bakit nakita namin si Joma nakikipagsayaw kay Aramina? Burgis po yun, di ba? At naniwala din ako noon. Pag nanumpa ka sa partido at isa kang pinuno, dapat ang pinuno ay nasa lugar ng kanyang pinamumunuan at ikaw ang nangunguna sa lahatan ng trabaho. Simula po nang mapasama kami sa grupong yan, ni Anino ni Joma, hindi po namin nakita. Ganun po bang magandang pinuno na hindi naman nakikita ang kanyang lugar na pinamumunuan? Tas ang lakas naman ng loob niya na sabihin na walang karumaldumal na ginagawa ang partido sa Quezon, walang ganitong ginagawang patayan, ba't hindi siya pumunta dito para malaman ang katotohanan? Di po ba? Okay, Kaliway, sa ilang taon mo sa Kilusan, paano mo masasabi o gaano kahalaga sa inyo ang masa? Yun po ang isang bagay na natutunan doon na umasa po kami noon na sabi nga, may kanta nga po ang NPA doon na mula sa masa tungo sa masa rin, yan ang patnubay natin. Subalit, ang paniniwala po ng partidong yan, na sabi nga po, magtatagumpay ang revolusyon sang-ayon sa deklarasyon ng Sambayan ng Pilipino. Kasi nga po, naniniwala po sila na para po bang ikukumpara natin sa isang aquarium, na kung ang isda sa aquarium ay aalisan ng tubig, sigurado pong mawawala yung isda. Subalit sa ginawa pong paglabag ng Partido Komunista, na ginawa nilang patayin ang mga masang sumusuporta sa kanila sa paghihinala lang na napasukan ng depenetration agent ang Kilusan, yun po ang naging dahilan kung bakit ang masa ay lumayo ng tuwiran sa partido. Ang partido po hindi magdideklara ng tagumpay kung hindi sa deklara ng mamamayan. Ganon po sila. Kaya sabi ko nga po sa ating kasundaluhan, kung ang programa ng Partido Komunista ay sang-ayon ang masa dapat ay makuha natin, kinakailangan din po natin gawin ngayon, ang masa ay maging sa atin. Kasi nga po, naniniwala po ang partido na magtatagumpay sila mula sa deklarasyon ng mamayang Pilipino. Pero sa ginawa po nilang paglabag, ginawa nilang pagpatay, wala na po silang masa ngayon na nasasandigan. So, bago yun, ano yung mga klase o epektibong propaganda para maikayat nyo ang mga masa? Yun nga po, tinitipon po nila yung ilang mga bagay na mga sinabi nilang katiwala ng pamahalaan, kurakot yung ating gobyerno, ganito ang ating mga kasundaluhan, yung maliliit na bagay. Naalitan sa pagitan po ng sambayanan at ng pamahalaan, pilit po nilang palalakihin yan sa pamamagitan po ng pagsusulusol sa ating mga legal na tropa para magrally ng magralit, isigaw na ganito ang ating pamahalaan. Nagagamit po kasi nila sa malawakang propaganda yung mga tropa na mga nagrarally. Kasi po sa partido, may dalawang anyo po sila ng pakikibaka. Yun po isang legal at isang illegal. Sabi nga po, kung illegal lang kanilang gagamitin at kami mga armado lang ang gagalaw, napakabagal po ng digmaan o napakabagal po ng kilos. Dahil nga po hindi kami makalantad. Samantalang kung gagamit po sila ng mga legal, tulad ng mga party list na yan, tulad ng mga grupong nagrarally na yan, ng karapatan, malawak po ang kanilang nararating. Kahit po sa kampo, nakakapasok sila para isigaw yung ganito, magrally sila para patalsikin yung ganito. Pero hindi po alam ng mga taong bayan na sila pala ginagamit ng kilusan para sa ganun palakihin ang bitak sa hidwaan ng pamahalaan at ng taong bayan. Yun po ang layunin kung bakit may mga legal na pangkat na tuwirang pinapagalaw ng revolusyonaryong kilusan. At yung iba po doon, marami po kami na-interview, karamihan po doon ay mga binayaran lang. Hindi po nila alam na pagdating pala sa Manila, sisigaw sila ng pabagsakit ng ganito. Ang alam lang po nila ay sila pupunta sa ganitong lugar, pero hindi po nila alam na rally ang kanilang pupuntahan. Kaya kawawa po ay ang taong bayan kung laging ganun ng ganun na lang. Lalo tigit po yung ating mga estudyante. Anong military campaign o paraan ang ginamit sa inyo ng militar ng mga panahon yun? Halimbawa po paano Yung mga panahon na mayroon kayong mga encounter. Nung panahon po namin kasi, nung bumaba kami, hindi pa po masyadong malakas yung hindi po masyadong malakas yung ng military noon. Sa katunayan nga po nung time namin, halos yung mister ko po noon, 10 labanan pa. Halos yung kung tutuusin malakas yung pwersa ng NPA noon nung panahon namin. Ang nakapagdaang dahilan lang po noon kung kaya kami napababa nga, di yung hindi na po namin kayang tagalan yung hirap na dinadanas doon, tapos yung kami na yung gumagawa ng mali, na samantalang ang paniniwala namin, tama lang yung aming tatrabahuhin doon. Ngayon kung sasabihin po sa military campaign, nung panahon po namin noon, bali meron po kasi doong
solo brothers lang na ginamit, na yun po ay nag-alsamasa na magkakapatid kasi po pinatay ng NPA yung kanilang ina. Pinaghinalaan lang po yun, tapos yung kanilang ina ay pinatay sa pamagitan 11 saksak. Nagkaroon po ng alsamasa at yun po ang naging dahilan ng pagbagsak na simula ng Quezon Province. Sila po yung tuwirang nag-guide para sa ganun na ituro yung mga talagang aktibo, yung mga lugar na ganito, na nasabi po talaga naman na tama rin naman. Kasi nga po, kung hindi naman po nagkaroon ng ganun, hindi po lilitaw yung katotohanan sa bayang yun. Kaya, at tapos sa ngayon po, ang pinamalaking bagay ngayon na ginagawa natin para mapabagsak ngayon yung revolusyonaryong kilusan, malaking bagay po yung ating special operation team na naglilinaw, nag-i-infodrive sa mga barangay ng katotohanan at kami naman po yung ginagamit nila para magsalita ng totoo sa barangay. Hindi po tuwirang paggamit ang termino para sa NPA na katulad namin na nagbalik loob. Ano po? Kung hindi kami po yung tuwirang sumusuporta para maglinaw na ito yung ginawa namin. Kasi po kung sundalo magsasalita nun, hindi po nila kayang patunayan. Kasi kami lang pong nagbalik loob sa pamahalaan ang makapagsasabi ng katotohanan kung ano nga bang ang aming pinanggalingan. Sa tingin mo, mayroon kang pagkakaiba ang pinaglalaban ng kilusan noon at ngayon? Kung noong una po, ay naniniwala ako noon na talagang sabi ko nga maganda yung kilusan kasi para sa mahirap. Sa ngayon po ay naniniwala ako na ang kilusan ay parang sindikato na rin. Ang mga kasama po ngayon ay nagpapayaman na lang sa kanyang pansariling interes pero hindi na po kapakanan ng bayan ng kanilang sinasaalang-alang. Kasi nga po yung mga pang-hold up, yung panghihingi nila ng sapilitan, hindi na po kapakanan ng bayan ng kanilang iniisip doon. Kung hindi pansariling interes na lang. Tsaka yung pagsisentralisa namin ng napakaraming pera sa aming pinuno, hindi po ba't ang ginagamit lang ay kami at ang yumayaman lang ay ilan din nakaupo sa kapangyarihan. Kaya yung sinasabi nilang korupsyon ng pamahalaan, na may naipapakita namang ginawa sa atin, sa partido po, sa dinami-dami ng aming nakolekta, ni minsan, walang bumalik sa taong bayan. At kung kami po'y umasa sa tagumpay na sinasabi nila, at hindi kami nakapagbalik loob, baka ni buto o ni kaluluwa namin ay lansag na rin ngayon at wala nang makita ang aming mga ang aming pamilya. Nakita po namin yung ibang pinuno lang namin, napapag-aaral lang kanilang mga anak, pero kami pong na ito lang sa mga gubat, nanatili kaming mga apak, samantalang sila, laging sakay, nasa malalamig na lugar. Kami po yung naghihirap. Saka pansinin po ninyo, mababalitaan nyo na at mapanood, makakuha sa mga dyaryo, sa TV. Wala pa namang kumander na namatay dito sa larangan ng digmaan dito sa Kanayunan, di po ba? Ang namamatay lang yung mga pangkaraniwang kawal Walang pinuno na isang namatay dito sa sa larangan ng digmaan. Kasi nga po, ang mga pinuno, ando sa mga lungsod, doon sila nagtatago, nagpapadala lang sila ng mga memorandum, nag-iintay lang ng mga koleksyon. Kasi nga po, timpansin ninyo, walang komander sa aming namatay, walang pinuno na namatay dito sa larangan ng digmaan. Puro pangkaraniwang kawal. Makapagbibigay ka ba ng figure kung pag-usapan natin yung koleksyon doon sa area mo ng panahon mo? Kabuuan, kumbaga, sa estimate mo. Sa po, nung kami SYP pa doon po. Halimbawa po sa isang bayan po kasi, meron po kaming 4 na SYP. Pinakamababa na lang yun po ha. Sa isang bayan, meron po kaming 4 na SYP na katiliga. Opo. Yung sabi nga isang datahang unit propaganda na gumagalaw. Na kami po armado lahat doon. Hinahati-hati po yung mga barangay na yun. Palagyan na tigla 12 barangay kami nang nasasakupan sa 4 na SYP yan. Nung panahon po namin, tatakdaan po ang mga unit na mag-centralize ka sa partido ng 20,000 kada buwan. Imagine niyo po isang bayan pa lang yun na 4 ang unit mo. Di may 80,000 ka na sa loob ng isang buwan. Isang bayan pa lang yun. Ay may mga bayan pong malalaki. Magkano na po na koleksyon? Milyon po. Sabi nga nung isang nagbaba ngayon, yung isa namin nakausap, minsan nga daw meron siyang nahawakan 1 milyon. Ako po hindi nakahawak nung time na yun ng 1 milyon. Pero kung mga 20,000, 50,000, dumadaan po yan sa amin at hindi po namin pwedeng bawasan yan. Automatic po yung centralize sa nakataas na organo. May naka-allocate po sa amin piso kada isang araw sa loob po ng isang buwan. 30 pesos lang naka-allocate sa amin. Kung magagalaw mo pa po yun, may kapunahan ka pang magagawa, meron ka pang kamali ang magagawa sa kanila, nila sasabihin sa'yo ng komunista, makisabon ka na lang sa masa, makitoothpaste ka na lang, at wag na wag kayong bibili. Dahil pag bumili kayo, ibig sabihin may pera ang NPA. Kaya dun po nakakahiya na po. Sabi nga isa pa ulit-ulit ba naman pagpunta mo sa bahay sa loob ng 6 na taon. Pagdadating mo na lang ikay makikikain. Nakakakonsensya na po, di ba? Nasaan na yung mga perang binigay nila sa amin na libo-libo? Bakit hanggang sa alam ng ilang taon? Bakit wala pa rin kaming naipundar? Samantalang tayo nga po umuutang pa sa mga porsintuhan para may sarili lang na magastos. Sa NPA po ngayon, kaya yung iba hindi rin bumababa.
Kasi nga po doon nakikinabang sila na wala silang utang, nagkakamar sila ng pera para sa pansariling interest na lang nila. Kaya kawawa nga po eh. Mapalad pa rin kami. Kahit nga po dumanas ng hirap, buhay yung aming itinalaga, buhay yung talagang yung sinakripisyo namin. Pero mapalad pa rin kami kasi nakapagbagong buhay kami. At masarap kumain daw po kahit nagtitinda ka ng talong o nagtitinda ka ng bananakyo, yung kinikita mo ay mula sa pinaghirapan mo. Kasi nung baba ko po talaga, grabing hirap dinanas ko. Buti nga po yung mga bago ngayon eh. Pagbaba pa lang nila, okay, na-captured pa lang sila, automatic, binibigyan na sila ng cellphone, meron na silang magagandang ganito. Nung pong panahong bumaba ako, sariling sikap ko po talaga yun. Naglabada ako sa mga kampo, nagtinda ng kakanin, para lang mabuhay ako ng tama. Mabalik tayo dun sa punto na yung pagbaba mo. Mhm. Ano yung unang hakbang na ginawa mo ng panahon yun? Nung unang baba po namin, wala po kaming layuning sumuko. Kasi nga po, ang alam po namin kasi noon, kami po'y wanted. Alam po namin nasa ubi kami. Kasi isang pamilya nga po kami dyan. Saga, kilala po talaga kami sa bayan namin. Isang taon po kaming tumago ng Batangas. 1986 po kami bumaba. Tapos 87 na po kami nakasuko. Ang ginamit po sa aming tulay, yun na nga pong Solo Brothers, nakapatid po ng bayaw ko para madala po kami sa batalyon. Na hindi naman po kami nagkamali kasi mula nang kami sumuko, nabigyan po kami ng proteksyon, napapasok na po akong kapgo para kahit papaano, meron pong pangmatagalang mapagkunan yung suporta yung pamilya ko. Kasi nga po, kung mananatili po kami sa bundok lang nakatira, wala pong mababago sa buhay namin. Lagi na kami pinupuntahan ng NPA doon, kinakainan, tinutulugan, inuutusan. Hindi parang ang nawala lang sa amin ay baril, totally ang gawain namin parang doon pa rin. Kaya pinili na po namin talagang tumiray sa kampo para ma-establish yung aming buhay at maipakita sa gobyerno na talagang nagbalik loob na po kami. Na hindi po kayang gawin ng ibang nagbabalik loob. Kasi nga po, alam po nila na pag nagsalita ka ng laban sa kabila, walang ibang hatol ang aming pinanggalingan kundi ang aming kamatayan. Kaya mapapansin niyo po, dami nagsusuko pero takot silang magsalita. Hindi ko po sinasabing takot silang mamatay, kahit man po ako, takot din akong mamatay eh. Pero ang sa akin nga lamang po, masarap mamatay na may nagawa kang tunay at katapatan sa bayan. Kaysa mamatay ka naman na puro panlilin lang at panluloko lang sa taong bayan. Di po ba? Kaya kahit po ngayon eh, sabi ko nga eh, kung papasukin nila ang dibisyon, mapapatay nila ako. Eh kasi hindi ko po inugali na magpupunta-punta ko sa ibang lugar eh. Kasi alam ko naman yung kanilang traidor na ginagawa sa amin. Kaya masaya na po ako dito. Andito ang pamilya ko, nabubuhay ako ng tama, at nakakagawa rin ako ng tama. Nabanggit mo niya kanina yung asawa niya na daw. Nabanggit mo niya. Kaya na tayo sa Last po, pwede pa? Ako po'y naniniwala din po ngayon na sabi may kasabihan po na pag may hirap, may ginhawa, at pag may lungkot po ay may ligaya. Sabi po nung iba, pag daw po ikay nabalo, hindi ka raw makakuha ng pangalawang gloria. Lagi daw sa laging pahirap ng pahirap yung iyong kahinatnan kung sakaling nabalo ka. Pero ako po'y nakapagpatunay, na sabi nga ako'y nabalo nung araw, pero muli po akong nakapag-asawa ngayon, ako po'y nagpapasalamat. Sabi nga po napatunayan ko po yung kasabihan na ako po'y nakakuha ng gloria, at saka sabi nga sa kagandahang palad ay may bulaklak pa dahil bulaklak po ang napilyedo ng aking napangasawa. Sabi nga po, magtiyaga lang, meron po tayong makakamit na ginhawa. At sabi nga po, kahit po kapgo yung napangasawa ko, na ipagmamalaki ko po siya dahil talagang tunay na asawa ko siya. Hindi po katulad ng iba na pakabit-kabit lang, ay ako po sa kasalukuyan. Sabi nga, kung paano po kami nagbalik loob sa pamahalaan, kasabay po ang pagbabalik loob sa Diyos, kasabay din po nun kung paano ko ayusin ang aking pamilya. Kasi po nung nasa kilusan ka, bayan muna hindi po pamilya. bayan muna. Bayan muna. Hindi po pwedeng anuhin mo yung pamilya mo. Kahit mamatay pa yung pamilya mo, hindi mo pwedeng puntahan. Bayan muna. Pero bayan muna ang sinasabi nila, pero ang aming ginagawa, hindi naman po para sa kapakanan ng bayan. Kaya yun po ang masakit doon. Thank you. Sa oras mo sa amin, ha? Ano po? So, halos taas mo niya kanina sa oras. Hindi pa yung pwede sa TV yung ating ngayon. Wala. Wala ka ng dalang wire eh. Wire? Ganun po ba? Ano bang wire nun na dapat? Walang silipan na doon, muna napanoorin nito. Mamaya yan. Maliit ang maliit. Katulad ng TV natin dati. Camera. Camera.
daming bata. Una nila yung picture, yung pang tatlong nag-display kami, yung tatlong nasa gawin. Tanggalin mo nga ito, pwede rin ito. Ito pa lang po yan, ganyan pa lang. Pwede rin pa, marami ka rin mabak. Oo. Bali niya po ba itigigit sa kami ng city? Kasama namin sa isang city. Kaya kayo. Hindi nila namin yung paraan na yung point natin. Ah, ganun. Ah, para Zoom size nila. kasi sama-sama. Kukunin lang naman natin yung mga Lagi sa atin, Liway. Mamaya kaya ako nalilig pagkataas sila maglabay ako paglilig. Ate Liway, lagyan mo ko ng pink. Saan? Kasama natin. Ganyan. Pingo, guys. Ano kanin, wala pa nga. Magpakit ka din, gano'n, dali. Ay, nandahan mo, dali. Daka. Eh? Saan ko tao tayo?